Hello kabayan, have a nice day. Assalamualaikum. So, ito mayroon ako ang ituturo sa inyo, lalo na sa mga OFW na pag magbakasyon sa Pilipinas, kailangan natin ng e-travel. So, ituturo ko sa inyo na napakadaling proseso. So, pag once mag-ano kayo yung mag-apply mismo ng e-travel, ay makukuha nyo sa eGov.ph. So, ituturo ko sa inyo paano gagawin. Sundan nyo lang ako kasi hindi ako marunong maglagay-lagay mismo ng screen, yung ganito, pirmahan. So, pag mag-apply kayo ng eGov.ph, unang-una, kailangan nyo yung email address nyo gumagana. Active yung email address nyo sa cellphone nyo. Pangalawa, may SIM card kayo ng Philippine SIM card. Tapos, ID, yung isang ID lang kailangan, yung passport. Siyempre, pinakamadali sa atin bilang isang OFW, pinakamadali sa atin, passport. So, ang katulad sa akin, passport ang inano ko. Tapos, ito na. Pag yung active, mayroon ka ng email address, mayroon kang SIM card mismo sa Philippine SIM card, at saka yung ID o passport, i-install nyo ngayon punta kayo ngayon ng Google Play. Sa Play Store pala. Punta kayo ng Play Store, i-install nyo ang eGov.ph. Pag na-install nyo na sa eGov.ph, so, mag-sign in kayo o mag-create kayo ng account. Pag mag-create kayo ng account, pilapan nyo lang yung mga detalye, personal details lang naman kailangan mo doon. So, pilapan nyo yung personal details, email address, pagkatapos, yung pag napilapan mo yon, makaka-receive ka kasi ilalagay mo yung email address mo, makaka-receive ka ng PIN code. Pag makareserve ka ng PIN code, sa sunod naman nun, lalabas sa yung pipilapan mo mismo yung SIM number. SIM number mismo sa Pilipinas, fill up ka. Madali lang, sundan mo lang ng sundan yon. Makarereceive ka uli ng message, galing naman sa SIM mo. Tapos yon, yung PIN code mismo. Ngayon, importante, tandaan nyo yung password o PIN code sa eGov.ph. Gumawa ako ng sarili kong PIN code na alam ko hindi ko makakalimutan. So, nung nakagawa na ako ng eGov.ph, i-verify nyo. Makikita mo nyo naman sa right side yon, right side down. Makikita mo doon, i-verify. Verify nyo. Pag na-verify nyo, fill up ka uli kasi makikita mo doon yung pipilapan mo, yung kailangan mong pilapan mo. Complete details lang naman, personal information. Ngayon, pag napilapan mo lahat-lahat na yon, makikita mo na lahat ng mga personal, makita mo na kasi yung sa eGov.ph pa lang. Pag mag-fill up ka ng eGov.ph, makikita mo na yung successful na. Pag naka-fill up ka ng eGov.ph na naka-create ka ng account, makikita mo doon successful. Tapos, yun na, yung sa mag-verify ka na lang. Pag mag-verify ka, madali lang din. Tapos, pag yung magbakasyon ka sa Pilipinas, kailangan 72 hours bago ka mag-fill up na sa e-travel. So, para sa mga baguhan lang naman to, sa mga datihan, palagay ko, alam na rin nila. Pero, nung last time na nung araw kasi, mag-direct ka na sa e-travel. Ngayon, hindi. Kailangan, sign up ka ng eGov.ph para yung doon mo na makikita lahat ng personal details mo. Kung mayroon kang, yung bago ngayon, yung UMID ID ba yun? Yung Personal Identification Card sa Pilipinas. Makikita mo, PhilHealth, SSS, LATA, driver license, kung mayroon ka man. Yung mga personal details makikita mo. So, pag mag-e-travel naman, within 72 hours bago ka mag-fill up. Ganon din.
Pag pag halimbawa ano ka, yung direct flight, so ilagay mo lang naman kung ano port of origin, pagkatapos kung saan ka lalapag sa Pilipinas, kung sa Ninoy Aquino International Airport, kung anong araw, ganon. Tapos yon flight details. Tapos pag nailagay mo na lahat-lahat yon, ganon din, makikita mo rin yung successful. Pag maging successful na, yun na siya. Yung makita mo sa e-travel, yung maging successful na yung e-travel mo, magme-message naman yon sa email ad nyo. Kaya, pag mag-message sa email ad nyo, pag magbakasyon ka sa Pilipinas, ipakita mo lang yon sa immigration. Hindi mo na kailangan yung mag-screenshot mismo ng ang tawag nito, yung maglalagay-lagay ka para mayroon kasi ang iba na at tawag to yung pina-copy ni mismo, pina-xerox pa mismo yung papel. Hindi na kailangan. Basta pakita mo lang yung sa ano, yung sa immigration o pag may ano naman kasi pag minsan naman hindi na nila tinatanong gano'n ang ginagawa. Kasi nung time na nagbakasyon ako, hindi nila tinatanong na. Kundi siguro kasi computer system na, kaya alam na nila kung nag-fill up ka o hindi. Pag hindi ka nag-fill up at hindi ka successful ng fill up, malamang at sa malamang naharangin ka. Ganon naman din yon sa pagbalik mo sa abroad, i-travel pa rin. Pero mas mainam, bago kayo bumalik na abroad, kumuha kayo ng UEC. Kasi kailangan pa rin ng UEC. Ang UEC, madali lang naman kunin. Lalo na pag mga datihan, madali na lang. Pag yung sa mga baguhan pa lang na OFW, kailangan nyo yung contract mismo. Galing sa employer kasi importante yun. Pero pag yung mga datihan, wala na, hindi na kailangan. Basta diretso ka na lang sa link mismo ng ano, yung pagkuha ng UEC na same employer, madali lang. Ano lang. Pagkatapos, advice ko rin sa inyo, kabayan, kailangan kuha kayo ng UWA membership kasi importante yan. Halimbawa, hindi natin masabing pagkakataon, magkaroon ng problema sa sarili, magkaroon ka ng problema sa abroad, halimbawa, hindi, knock on wood, magkaroon ng aksidente o ano pa man, covered tayo ng insurance. At madali, at saka pag once na kumuha kayo ng gano'n na insurance, pwede nyo rin kunin yung UWA ID. Sa bandang labas lang naman yon, makukuha mo yon within 20 minutes. Pag wala ganong tao, mga 10 minutes, pinakamatagal. Yun, madali lang makuha, madali lang hintayin ang UWA e-card. Basta always safe lang tayo mga kabayan. So, kumusta kayo dyan? Dito naman sa bansang, nandito ako sa Middle East, dito sa Saudi Arabia. Okay naman dito, mapayapa, wala namang problema. So, thank you. At saka, assalamualaikum. Malapit na rin matapos yung tawag nito, yung malapit na rin mag-i-Eid. Kasi ilang days na lang, mag-i-Eid na. Tapos na yung Ramadan duty time. So, thank you for watching. Assalamualaikum. God bless us all.